Oblation Run! Fighting Maroots! Isaw! Sunken Garden. Lantern Parade! Utak! Puso! UP! Pasok ka rito! Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to! Magandang araw mga kasali! Samahan niyo kami sa isang malamang talakayan tungkol sa pagkuha ng mga internships para sa perspective at pagkatuto. Dito lang yan sa ating special episode ng UP Atin To. Ako po si River Garcia. Magandang araw din po mga kasali. Ako naman po si Stephen Busico. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan sa pamamagitan ng pagsagot ng ating Share Me Yarn Question of the Day. Kung makakapag-intern ka sa kahit anong field of work, saan mo pipiliin at bakit? Maari po kayo magpadala ng inyong mga komento sa comment section ng ating Facebook and YouTube Live. Sabay po tayong napakikinggan sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at sa dzup.org habang napapanood sa Facebook page at YouTube channel ng DZUP. Kaya naman lahat ay kasali at pwedeng sumali sa ating kwentuhan ngayong araw na pinamagatang Intern the World, Exploring Life and Learnings through Voluntary Internships. Ang ating kwentuhan ngayong araw ay tungkol sa voluntary internships. Pag-uusapan natin ang mga karanasan ng mga estudyante sa kanilang pagkuha ng voluntary internships, mga aral na kanilang natutunan at kung bakit nga ba dumarami ang mga estudyanteng pinipiling mag-voluntary internships kasabay ng kanilang pag-aaral. Tunay ka dyan, Stephen. Babad na nga ang TikTok ko ngayon ng mga internship advice videos. Kasi sabi nila, ang internships daw ay patikim sa tunay na buhay. Patikim. May mga estudyante kasi ngayon na pinipiling mag-voluntary internships kasabay ng kanilang pag-aaral. Pati ilang mga UP students pinipili rin ang pagkuha ng voluntary internships. Grabe yun! Clarification lang pala para hindi kayo malito. Kapag sinabi naming voluntary internships, tinutukoy namin ang pagkuha ng mga estudyante ng internships or outside campus work experience sa industriya na una, hindi required sa kanilang curriculum at pangalawa, hindi pa required sa kanilang curriculum bilang OJT. Pero yes, River, makikita nga natin na ang pagkuha ng internships ay paraan para makakuha ang mga estudyante ng dagdag kaalaman through seeking real-world experiences. True ka dyan, Stephen. Gusto nilang makaranas ng actual work sa industry or gusto nilang magka-advance experience bago pa ang mismong internship season nila. Kumbaga, they're entering the world they seek to pursue as a future professional and gaining the connections and learnings from it, all the while still being a student. Kaya wag na nating patagalin pat alamin na natin kung paano nga ba maaring patuloy na mapalago ang utak at puso sa labas ng ating universidad sa pamamagitan ng pagkuha ng voluntary internships. I'm so excited! Mapalad tayo ngayon kasi makakasama natin sa ating kwentuhang may utak at puso si UP Diliman, BA Broadcast Media Arts and Studies student at Voluntary Internship Experience Haver, Luis Lagman! Si Luis ay isang incoming fourth-year student at kasalukuyan siyang tumatayo bilang features writer at staffer ng publikasyong Philippine Collegian dito sa UP Diliman. Most recently, katatapos lang ni Luis ng kanyang voluntary internship sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Bukod dito, naranasan na niya ang pagtatrabaho sa mga journalistic projects ng iba pang mga media companies sa pamamagitan ng kanyang voluntary involvement. Magandang araw, Luis Lagman, at welcome sa UP Atin To. Yes. Thank you so much for having me. I was really excited when you actually invited me. So, Pero salamat. Yan. Pero mas papalalim pa natin ang ating usapang internships. Mamaya makakasama rin natin si Guidance Specialist Sir Rolly De Los Reyes mula sa UP Office of Counseling and Guidance sa ating Expert Talk segment na
Weigh in mo yarn, matimbang na usapan kasama ang mga eksperto. Luis, muli maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayong araw na to. Siya lang siya. Siya lang. We are really so happy to have you here. Yeah, I'm happy to be here. Yes, you are a good friend and you said yes to being here with us today. Luis, matanong ko lang, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang buhay intern mo ngayon? Anong mga pinagkakaabalahan mo? Share mo naman yan. Saan ako magsisimula ba? Pero alam na nga natin, halos buong batch na nga natin ngayon, no? Yung parang talagang abalang-abalan, no? Doon nga sa Yes. pagkuha ng internship. Talagang parang dito lang talaga natin nalaman, no? Kung gaano nga ba kahirap ang ma-employ. Kasi dati parang mga stories lang siya, no? Oo. From people who are older in the industry, no? Pero at least ako, ang masasabi ko naman ay, bagaman lumagpas ako doon sa June 20 na deadline nga para makasubmit ng nakanotaryo ng mga acceptance letter, ganoon. Masasabi ko namang nag-enjoy pa rin naman ako. There's really an enjoyment to the whole process of looking for a firm that you think really resonates with you and reflects yung mga skills na meron mo na at gusto mo ring matamo, ano. So, ako I've applied to at least like 7 Oh my potential internships na, no. Oo. About 3 have replied and I'm still waiting on around like 4 more, ganoon. At So, least may Yes. nag-reply. yes, kahit Oo. papano naman, nandun na ako sa malapit na akong sumakses, no, sana. Pero- Pero ayun lang naman. Ito yung official internship mo, di ba? Yes, Pero yes. meron kang voluntary internships before. Mm-mm. So nabanggit kanina na kakatapos mo lang mag-internship sa PCIJ. Mm-mm. Pwede mo bang i-share yung process ng pag-apply mo dito? Kahit alam naman natin na iba-iba yung pag-apply, di ba? Paano yung process ng pag-apply mo? So ako naman, nakita ko lang talaga siya sa Instagram, no, yung kanilang patawag para sa interns. Tapos nakita ko rin na around September yata siya last year, and I saw na kauuwi ko lang from another country then for an summer exchange program, and This was in Canada? Canada, yes, Canada. ito yung sa for a summer program about sa global journalism Oh, din siya. wow. So I thought na it would be good to parang sige nga, tingnan nga natin kung meron nga ba akong napulot dito o wala, no? And I thought na doon naman sa application process, madali lang naman. Sila ay tumunggod agad doon sa email na sinend ko sa kanila. And, well, medyo newfangled process siya. Pero for on my end, ako ay nag-exam, no? And sa exam na ito, parang binigyan kami ng 1 oras para sumagot sa 2 tanong na essay type, no? Wow. And I would very high school din siya yung dating pero I think it was a very enlightening and productive experience naman, I would say, no. Pero curious ako, bakit ka nag-apply dito sa PCIJ? For me talaga, nandun talaga yung matagal na akong nasa balita, I would say, ever since grade 6 ganoon. And then Yes. I have been wanting naman naman talaga to apply to PCIJ ever since na freshie ako, no. So ayun. Question, Luis. You mentioned how it's always important to go for something that you're passionate about. What would you say are the considerations na people should make when applying for a company or an internship? Okay. Akin talaga, I think that right now you should be decided na on what field or what skills you want to be refining, no, this late into your career. Ako personally, kaya rin ako sumapi roon sa PCIJ ay para mas luminang nga ang aking investigative journalism traits. So some things na natuto ko dyan ay yung mamaya, siguro i-expound ko na lang Sige, later, no. sige. Pero Oo. personally ako, like yung I really wanted to refine yung long form writing ko, Yes. yung paper trail, yung pagkakabol ng mga dokumento, ganoon, para magamit doon nga as research, ganoon, yung paghalungkat ng archival foot and other things talaga na marami akong natutunan. And I would say na at least yung buong freshman, at least ever since freshman year, talagang meron akong iisang nililinang na parang career path o kaya set of skills, no, na gusto ko talagang i-refine, no, and lahat ng mga ginawa ko, mapa-internship man yan or sa organization, ganoon, sa mga tinatanga ng responsibilidad sa labas ng classroom, ganoon, talagang nandun siya para sa paglinang ng mga end. So definitely know what you want. Yes. Tsaka ano yung tanong? Sorry? Ano yung reason mo or what should people look for when applying for a company or an internship? Values ba? Ayan, so really make sure na nag-a-align siya doon sa gusto mong skills na linangin, Yes. no? At saka, I would also say, really, the people also.
marami kasi yung iba't ibang I would say pwedeng make up ng mga magiging co-interns mo at saka yung organizational chart na makakasalamuha mo, no? So tingnan mo rin kung yung mga people na makakasalamuha mo ay parang ang mga ito ba ay mga people na kaya mong makatrabaho or nandiliit ka ba masyado kapag kasama sila? Are there any strong personalities ganoon Yes. na sa tingin mo ay parang medyo hindi mo carry, no? Hindi mo carrying makatrabaho, no? Kasi matagal din yung internship, ilang hours din yan, no? Yung i-render mo. So talagang gusto mo talagang yung mga ito ay mga people who you can work with. At hindi lang yan, you have to be able talaga, one of the things that will keep you in a company is really the people, no? So you need to make sure na these are people who you can learn to love then, no? Learn to interact with. Actually, pag-uusapan natin later deeper about yung connections and the Yes. people na nakakausap mo, no? Pero more on the internship in general. Ano sa tingin mo yung mga things na naitulong sa'yo nung voluntary internship mo? Ako naman, dun sa naitulong, ang dami kong soft skills talaga na napulot, I would that's say. good. Halimbawa, like really, kung paano makasalumuha, no, doon sa mga employers, really, no? I Yes, think that would be the industry term for it. So really people who have both your interests as their employee as well as theirs din as an employer, no? Because that's a very special and unique interaction, no? So definitely it's really tipsy-turvy talaga siya between knowing how to assert yung kung anong gusto mo, kung sa tingin mo dapat meron kang incentive para sa mga outputs mo, ganoon. As well as, syempre nandun ka rin dapat sa, alam mo rin kung paano nga ba i-forward yung mga ito na sa paraang hindi naman nakakauga. Ganun, sa Yes. paraang, what we like to say is sa paraang professional, ganoon, at ethical din, no? Tas kung doon naman sa naitulong sa akin, I guess, natutunan ko rin talaga yung very baptism of fire talaga yung una mong internship, I would say. Kasi Yes. doon mo malalaman kung itong industry ba na gusto mong pasukan ever since nga na ikaw ay freshie, ganoon. Since I said nga kanina na parang it would be good kung desidido ka na kung anong gusto mo, no? Oo. Makikita mo talaga, dito mo talaga masisilip like kung an image of what you will be in the coming 20 years, The future, ganoon, no? no? Long term na yan eh. So doon mo talaga malalaman. Ang naitulong talaga sa akin, I would say, is really an insider look talaga into the industry that I wanted to be a part of. And from there nakapagtilad na ako kung okay, parang I can see myself doing this for a protracted amount of time or not, no? Yun nga, So, di ba, parang binigyan ka ng patikim dun sa Yes. industry na gusto mong pasukan. Luis, okay, you're my friend. You're my best friend. And I've always known na gustong-gusto mo talaga na pumasok sa industriyang to, news specifically. Yes. I've seen you struggle and I've seen you love the work you do. With that said, lalo na doon sa pag-i-internship mo sa PCIJ, would you say na merong difficulties na you encountered while doing this voluntary internship? You mentioned kanina na para siyang trial by fire talaga. And as someone who is still a student, nakakabigla nga tong mga gantong experiences na to. What happened and how did you remedy it? Okay, so what happened is, parang incident report. Kumbaga siya, balita rin kasi siya. So talagang maraming mga traits na nakikita natin sa ibang mga industriya na nakikita nating nabubuwag pag salta mo sa balita. Work hours, walang work hours. There have been times when my training manager did really ask me something about or may kina-clarify siyang niligay ko sa Google Sheets namin at around wee hours of the morning talaga, no? And talagang kahit doon sa workplace, kahit doon sa opisina, parang there really will be talks of ganitong medyo crunch time talaga tayo, mukhang tayo ay mapapasabak talaga sa puyat, gano'n, no? May mga ganong usapan talaga, no? So expectation din talaga siya na makakapagpuyat ka, no? At makakapag-live ka talaga off caffeine. And I guess na bukod doon parang sorry, can we repeat lang the question again? Ano yung mga struggles mo, let's say, nung nasa PCIJ ka? Ano talaga sa struggles? Oo. I would say din syempre, estudyante nga rin ako and mahirap nga i-reconcile yung dalawang iyan, hindi lang dahil sa mga shifting identities mo, pero nandun din talaga yung oras, no? It's a really precious resource talaga. It's something I learned. I found na nahirapan ako with my schedule back then that reached until 5 p.m. usually.
At parang this was during your classes? Yes, during I the was SEM. I was Oo. juggling this talaga with my semester, Mhm. and I had a hard time really. I want some organization kasi in my day, like nakaplano Yes. na kasi lahat yan kung anong gagawin ko from 1 to 4, from ganun. Oh, that's good. I had difficulty to really makapagtakda kung how much time ang ilalaan ko para sa PCIJ kasi nga marami talagang bigla ang sasambulat na work na lang na Oo. hindi mafo-foresee beforehand, no? Yes. So, ayun din. Malapit lang naman opisina nila. Hindi naman matagal yung commute. Pero I would say na sa oras ay nahirapan ako mag-prioritize talaga ng time. no? I'm curious. Na-mention mo na binablock time mo yung trabaho mo, no? Juggling it with your academics, how many hours do you allot for your internship? Okay, so ang expectation sa amin noon sa pangkalahatan ay 100 hours lang. Okay. And then or 200, hindi ko na maalala masyado, no? Oo. Around that range, no? Yes. Tapos for my internship, I guess na we had weekly meetings, I think at Monday, Okay. every Monday. And the thing is, during Monday, meron din akong section meeting sa Yes. Kule, which wow. ranged 4 to 6. 4 to Ah. 4 to 6. So actually, ito Hours? yung era talaga na, hindi, 4 p.m. to 6 p.m. PM. PM. baka Hindi naman ako may pagpapahalaga naman ako sa sarili ko. Pero I would say na umaabot siyang 4 to 6 yung mga section meeting. And ito talaga yung era na nagpapaalam ako 5 p.m. pa lang. So, medyo takot talaga akong masabon na ako ng Kule noon. Pero hindi naman nangyari. Nandito pa rin ako, sadly. Luis, let's circle back a bit. 'Di ba currently naghahanap tayo ng mga internships Yes. ngayon, and it's been really hard. People have been saying na it takes a while for some companies to reply back to us or even just looking it up online. We're very curious. Paano mo nalaman na may opening pala ng internship ang PCIJ? For that, I do have some meron ako mga binabalik-balikan talagang mga social media pages, as well as mismong pages nga roon sa social media platforms na ito. At I guess kaya ako nahanap yung PCIJ, I really do follow it. Nahanap ko siya sa Instagram. Ang usually na sinacircle ko ay yung Instagram and Facebook talaga para sa mga openings. I know that some post in LinkedIn, pero hanggang ngayon wala pa kasi akong LinkedIn, which is a fault on my end. But yeah, Facebook and Instagram talaga yung mga binabalik-balikan ko. Meron na rin ako mga meron kasing mga higher ups or like mga mas matanda sa atin dun sa CMC na parang nagbabalita sila sa atin kung ano ba yung mga firms na nagbabadyang magbukas ng internship kanoon, katulad ng Probe din at that time I think was like about to accept internships. So like finalo ko na talaga lahat ng mga yan para kapag nag-release na sila ng patawag na we're accepting interns, edi hindi ako malalagot, makakapag-apply ako agad, no? So That's ayun. knowing na nakakuha ka na ng isang voluntary internship. Tas now naman, meron kang required internship. After ba nitong required internship mo, balak mo pa rin kumuha ng other voluntary internships? For me, yes, talaga. Iba rin yung natutunan ko sa PCIJ nga. Iba rin yung natutunan ko ngayon sa aking internship sa DZUP. And I'm confident talaga na I can expound on this later, pero talaga radically different ang nakukuha mong learnings sa loob ng isang internship. Doon naman sa nakukuha mo sa loob ng classroom, no? Yes. Or sa loob ng CMC or ng UP, ganoon. I think din parang while radically different yung mga ito, meron pa rin mga universal na parte ng pag-i-intern na makukuha mo lang talaga sa internship, no? So, katulad na nga ng paano nga makausap yung mga employers, paano makasalamuha yung ibang mga co-interns mo, ganoon. So, yun lang din naman para sa akin. Yun yung mga skills, no? Actually, pag-uusapan pa natin later about yung mga skills na natutunan mo sa voluntary internship. Kaya mga kasali sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mga learnings ni Luis bilang voluntary intern at kukuha tayo ng expert insights sa mga benefits ng pag-intern. Kaya wag po kayong aalis sa inyong pinakikinggang stasyon dahil magbabalik pa ang ating kwentuhang may puso, kwentuhang may utak. UP atin to. Halika na't makinig sa DZUP 60 Tayo na't makinig sa DZUP 60
言 Lyubitis voizik. あなたの言語を愛する Grado Yanga. Ohay, walabdak. Liebe deine Sprache Amatu Idioma. Neue Honorel Saranghe. Eme votre langue. May naintindihan ka ba? Mahalin mo ang iyong wika, ang sagot sa pagkakaisa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Share mo yarn. Naisipan mo na bang mag-internship? Sa araw na ito, umikot kami sa UP Diliman upang tanungin ang mga estudyante kung makakapag-internship ka sa kahit anong industriya, saan mo pipiliin at bakit? Share mo naman yarn. Sali na! I would probably be having an internship in the financial industry because I really think that it's very interesting what they do, especially in the insurance side of stuff. So like coming from math, we're really exposed to that kind of stuff. So I think that it would be interesting to have an internship there. Constructural firm po. Because po, yung construction firm po is more on building stuff and on-field po actually. Then mas gusto ko po yung outside po yung mga gawain. I would like to enter somewhere related in cartography. I just really want to explore more about my course before finally deciding. An accounting industry since that's where I can use my knowledge best since I'm from BAA. Huwag muna kayong aalis dahil magbabalik ang Share Mo Yarn. Dito sa DZUP 1602, kasali ka. Share mo yarn. Nagbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Ako po si River Garcia. At ako naman po si Stephen Busico. Kasama pa rin natin dito sa studio si Luis Lagman, isang UP-BA Broadcast Media Arts and Studies student at dating voluntary intern. So Luis, kanina na-share mo yung mga skills na nakuha mo, no? Yes. Pero kailangan mag-dig in deeper pa tayo sa skill building na nakuha mo. So yung first question natin is, ano yung mga current skills na meron ka na mas na-develop mo while and after taking the voluntary internship? Yes. So, I guess, simulan ko na lang dun sa soft skills, no? Medyo na-share ko na kanina. So, I guess, pasadahan ko na lang, really talking to employers, talking to people who are older than you din in general. I think that a lot of the time, my struggle with talking to older people is really getting them to be more receptive of my ideas, no? Kasi meron talagang, kahit naman batikang pangalan doon nga sa investigative journalism, usually kung nakakasalamuha, I find na meron pa rin kahirapan, no? Syempre, kasi ang brand ng journalism ko ay iba rin doon nga sa brand of journalism nila na I wanted to do things one way pero meron talagang ilang mga times na nagkakatunggali so it's really a matter of how to balance those and how to speak their language. Doon din naman on a more economic component, talking about salaries din ganoon. Yes. Personally kasi actually we were gawa nga rin nagfi-field work din. Pumupunta sa mga hotel o kaya conference room para pumunta sa mga conference at seminar ganoon. Meron din talagang transport costs at iba pang mga bayarin, no. So ako meron naman kaming stipend. Pero may experience ako ng isa kong co-intern ay late nakakuha ng stipend and hindi lang sa late pero hindi rin siya katumbas doon sa service na ni-render niya. Kasi parang some of us got a certain amount samantalang yung kanya naman ay mas on the lower end kahit na nakikita ko namang masigasig at may pagsisikap siyang tumangan ng work, no. So ayun, sa mga ganong instances ay talagang kung paano talagang i-assert yung sarili mo, kung paano rin marami ang component, nandyan din yung paggawa ng research sa market mo, magkano nga ba yung binabayaran sa mga nasa kahanay mo sa industriya, nandyan din siya sa pagbibilang din talaga doon sa work mo.
usual na practice din to ng mga workers union na talagang ibilang din talaga at ilista yung lahat ng work na nirender nila para pagdating doon sa bayaran ay talagang masingil nila kapag merong pagkukulang doon sa i-render nilang salary, no? Doon naman sa hard skills, ito naman din talaga yung pinaka ugat siguro ng pasasalamat ko para sa PCIJ, no? Kasi marami talaga akong napulot. I learned from some heavyweights talaga in the investigative journalism scene. Katulad ng and I guess na some things na tutunan ko lang dyan ay yung paper trail na journalism. So talagang yung meron talaga mga binigay sa amin mga dokumento, no, from their archives and everything. And kami rin mismo yung naghahanap ng mga dokumentong ito minsan na nagsisilbing substantiation na doon sa mga sinusulat naming labas, long form pieces, ganoon. At hindi lang yan, yung mismong paghingi rin sa mga government portals, sa mga City Hall mismo, ganoon, ng mga records and documents, ganoon. Meron naman kaming kasama or usually ay duo kami or pair setup. And yun yung mga ginagawa namin. At bukod dyan, electronic trail din, something na, and analyzing data din, no? I guess it's easier for me to talk about. Pero Facebook, dito ko talaga nalaman kung paano gumamit ng Facebook tools para makapag-analyze ng data. We were able to track down, I think na baka nabasa niyo or na come across niyo yung pagsunod ng PCIJ sa 2025 midterm elections. And I think the brunt of our research back then was really tracking down ad spend of the candidates via Facebook tools. So via Facebook tools, we're able to Facebook Meta basta something sa analytics ng Facebook na talagang natatrack namin yung kung gaano yung winawaldas ng mga candidates doon sa mga certain na ads na umiera sa Facebook nila, ganoon. Doon na rin namin na-track na sina Camille Villar at si Amy Marcos, no, yung kung pwede ko pala sabihin yung mga pangalan nila, pero ayun, yung pinakamaraming winaldas na pera noong for campaigns, no, doon sa kanilang campaign season. At ayun, bukod diyan ay talagang nitty-gritty techniques nin. We learned about yung process ng COMELEC, yung process ng mga candidates sa pag-submit nila ng SOSE or yung statement of expenditures nga sa COMELEC at kung paano this can be used to hold them accountable na kapag meron ng anomalies doon sa expenditures nila, ganoon. And many other really niche skills, I would say, na applicable lang doon sa mga specific stories na wino-work on namin, no, for PCIJ at that time. Actually, yung mga binabanggit mo naman ay facts. No? So, I think okay lang naman siyang mabanggit. Pero yung mga binabanggit mo a while ago was parang majorly content siya, di ba, ng mga sinusulat nyo. So, curious lang ako na baka meron kang output or naisulat or nagawa during that internship na gusto mong i-share, like yung mga output na ginawa mo na nakikita talaga ng mga tao. Baka you could share more about it. I have one output for PCIJ. Published? Wow. Like isa yung byline ko. Pero most of the other things I did was really drudgery talaga, researching, ganoon, pag-compile ng data sa Google Sheets. Simulan ko na lang doon, no. I guess na yung pinaka-memorable ko talagang work kasi talagang doon talaga namin parang naging shared experience namin siya ng co-interns ko na talagang ito na ba talaga yung totoong buhay. Ito na ba yung ikararating ng aming mga kurso sa aming mga pamantasan kasi talagang nagpupuyat kami hanggang wee hours of the morning para mag-compile ang lahat ng wala talagang work hours, no. Like parang kino-compile namin noon ay yung list of governors, mayors, vice mayors, vice mayors, district representatives nga noon sa buong Pilipinas na yan. And, ano yung mga candidates or mga nasa position? Mga kasalukuyang tumatakbo, no? So, marami siya. Ang dami nun. Kaya, I guess that's something na hindi ko rin talaga makakalimutan, no, in terms of outputs. Tapos, ako naman, like yung nailabas ko under my byline ay it was para lang doon sa blog post nila. It was about sa mga statement na nirelease ng mga actually hindi petition siya na nirelease ng ilang mga party list groups lang. Lobbying for yung on this parang gumugulong pa yung
yung Sara impeachment, no, Yeah. hindi pa siya nangyayari, hindi pa nangyayari yung araw na yan na nagbotohan sa House, no. So Yes. nilalobby nila doon sa petition na yan, and parang sinulatan ko sa PCIJ. Wow. So pero mga 200 words lang yan. Kahit like, na. blog post lang talaga siya. So ayun. Yes. Pero move on naman tayo, like, doon naman tayo sa idea na from the classroom to the industry, ano naman yung na-apply mo, like yung mga natutunan mo sa university na na-apply mo during your voluntary internship, aside pa dun sa mga na-mention mo a while ago. Exposure triangle. Ganoon. Kasi, well, in fairness naman, hindi naman sa sobrang, hindi naman para ilaitin yung college. Kasi marami naman talaga tayong natutunan, no? I think, well, maybe yung mga specifics ng mga natutunan mo sa course. You mentioned kanina parang natutunan mo rin kung paano mag-haggle ng salaries, how to talk to clients. What else? Or how was it like for you? Ako, kung dito sa course ko, I would say, really, all of those classes we took on news writing din talaga. I think, napapasadahan siya sa Broadjourn, sa com, ganoon, kung ano nga ba yung mga elements ng news article. So, dapat meron siyang newsworthiness, ganoon. Other than that, ay talagang, well, I guess na lahat din tayo ay nagsawa na rin ng husto doon sa pagsusulat nga ng mga pieces, mapabalita man yan, or mga research papers. And I think that really primed me, no? Para nga doon sa mga patayan talaga na pagsusulat na. Heavy on articles kasi yung ginagawa mo before, na parang pang-join talaga siya. Kasi sa broadcast media, more on scripts, ganon yung ginagawa natin. Pero yung ginawa mo sa PCIJ kasi ay more on articles and blogs, diba? And mostly researching. Yes. Yeah. Luis, okay, let's jump to networking. How you met people, how you interacted with people. During the internship, marami kang mga nakasalamuhang tao sa industriya na mismo. And these aren't just your classmates anymore. These aren't just your typical classmates or orgmates anymore. Nagkaroon ka ba ng mga mentors along the way na gumabay sa'yo? And how was that like? Hard vouch dun sa sinabi mo na it's really not normal people, no? Talagang yung mga ito, yung mga Diyos na bumabalang sa kalupaan, no, para i-impart yung kanilang knowledge on the world. Ako, personally, actually doon pa nga lang sa mga co-interns ko, I would say na meron din talagang mga nakatataas nila lang kasi maraming mga galing doon sa college edit, yung mga publikasyon na nabibilang doon sa College Editors Guild of the Philippines. So, hindi lang yung Kuli, The Guidon, Varsitarian, ganoon. Tsaka sila yung mga, meron din talagang hinahawakang posisyon, no? Yes. Doon sa mga publikasyon na ito, samantalang ako ay ang karaniwang features writer lang, no? So parang part ka pa din ng publication, ano di ba? Oo, syempre, pero talagang yung mga ito ay talagang mga nakapaghawa na rin ng landas para sa kanilang mga sarili, no, doon sa mga publication nila. So I will say it was a little nakaka-insecure din siya, pero marami ako talaga natutunan sa kanila. I was able to get yung mga practices nila doon sa mga sarili nilang publications, and nailapat ko rin doon sa paggalaw ko sa PCIJ tsaka na rin sa Kuli. In terms of mentors, I would really say yes, yung aming founder, talaga dun sa PCIJ. You work with the founder himself, themselves? She was there talaga in every meeting. Wow. I will say it's a very, I guess it's like a very tightly knit crew talaga kasi the training manager, the training head, their lawyer, their attorney. Wow. Ganon. Their some person from sa labas na usually nagsusulat din as a contributor, and etong si founder nga namin ay talagang nandyan in every meeting. So, small crew, relatively small crew lang sila. And I guess that was really nice kasi nandyan talaga yung nalalaman ko talaga yung lahat ng advice nila, and they were really guiding presences talaga. And dahil maliit sila, talagang nagkaroon din sila ng time para tumutok. With those people na nakasalamuha mo, ano yung pinakatumatak sa'yo sa mga nakasama mo dun sa work, dun sa internship? For me, I guess na I'd go with the founder talaga to seminars. I went to a seminar with her about sa coal and renewable energy. And I guess, sa tumatak na alaala, parang natuwa ako kasi yung nakita ko na hindi naman sobrang malayo yung mga gawi
at nakasanayan natin doon sa gawin naman na makatulad niya, no? Kasi midway through the seminar, noong napansin na namin na medyo lumilihis yung tahak ng seminar doon sa tinatry namin isulat, parang nag-message siya sa GC namin na parang magbubook na raw siya ng Grab. Mauuna daw muna akong umalis. Oh my gosh. Ganoon. Tapos susunod naman yung isa kong kasama. Saka siya lalabas. So parang yung ganoong mga diskarte ba? Yung mga ganoong kapilyohan na ginagawa natin din dito sa BIMAS. Parang ganun din pala sa industriya, ganoon. Hindi naman pala tayo hindi naman pala tayo mga pariwarang kabataan, di ba? Kasi ginagawa din pala siya ng mga ganitong pangalan. Na-validate talaga yung aking kaanuhan dito sa pagiging estudyante ko. So ayun, yun talaga yung isang tumatak sa akin na alaala So pero feel ko naman may kumbaga may importance or may halaga yung kanyang paglisan kasi tayo rin naman, 'di ba? Aalis tayo for a purpose, 'di ba? Head start lang yung kay Luis, head kumbaga. start. Salamat sa mga insights mo, Luis. Para mas mapalalim pa ang ating usapang internships, kasali rin sa ating usapan ngayon si Guidance Specialist Sir Rolly de los Reyes mula sa UP Office of Counseling and Guidance. Dati ring tumayo si Sir Rolly bilang chairperson ng University Job Fair, ang annual project ng UP Office of Counseling and Guidance para magkaroon ng mga estudyante ng opportunity na makahanap ng job and internship opportunities. Hiningi namin ng kanyang insights sa mga possible benefits ng voluntary internships for students dito sa ating susunod na segment, Weighin Mo Yarn. Matimbang na usapan kasama ang mga eksperto. Weighin Mo Yarn! Voluntary internships allows students to actually experience work on the ground, no? And try to see, no, especially if their internship is aligned with their course, is this something that I wanted to do for the rest of my life, no? Is this something that I'm interested to be with? So I think that's an important input for them, career input, no, in terms of letting them know what they wanted to do in terms of their career. Paano nga ba nakakatulong ang mga voluntary internship sa career planning? With internship, that's actually part of the package of career guidance, no? Being able to let them feel, no? This is the field of work. These are the internships that are available, some of which are aligned to your course, some of which are not aligned to your course. Is this something that you wanted to pursue? Yun yung ating So pag na-experience nila yon, they would have an additional input in themselves and say, okay, do I want to do actually what I did when I was in the internship? Sir, ano-ano bang pwedeng matutuhan sa loob ng isang voluntary internship na hindi lang basta-basta mapupulot sa loob ng classroom? And at the end of the day, kasi it's not just about knowledge, no? What we're doing in college is being able to teach you, what do you need to know when you go to your field of expertise, no? Pero ang hindi mo natututunan sa college ay which hopefully natututunan nyo rin sa student organizations, no? Ay paano ba ako makapag-lead ng team, no? Pag tayo ay may mga activities, no? Paano ba ako makisama sa aking boss, no? Paano ako makikisama sa aking mga katrabaho, no? It's about the soft skills of relating to people, being able to see, no, parang how will I navigate, no? Between my professional life and my personal life, no? Kasi yun yung actually pinakamahirap tingnan, no? Minsan hahalo natin yung personal na buhay sa professional na buhay, no? Pero how can we actually somehow get the best of both worlds, no? I wanted to add up rin pala, no? Kasi may additional input dito, yung flexible work arrangements na meron na tayo ngayon. People might want to explore also, no? Do I like to work from home? Do I like to go travel to my office, no? Or pwede ba na parang half-half, no? So those are things na pwede ma-explore, no? Wow, ang dami palang pwedeng matutunan from a voluntary internship. Pero paano mo malalaman kung ikaw mismo handa nang kumuha nito? Abangan ang mga practical tips na binigay ni Sir Rolly sa pagbabalik ng Weighin Mo Yarn! Narinig po natin ang tinig ni Guidance Specialist Sir Rolly de los Reyes mula sa UP Office of Counseling and Guidance. Magbabalik po siya mamaya sa Weighin Mo Yarn, matimbang na usapan kasama ang mga eksperto.
Magpapatuloy din ang ating usapan at kwentuhan all about internships after the break. Manatiling nakatutok sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Halika na makinig sa DZUP 60 Tayo na makinig sa DZUP 60 Ikaw ako tayo sa DZUP 60 Kasali ka. Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for. Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Pasok ka rito. Tara sa kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Share mo yarn. At nagbabalik ang Share Mo Yan with the question, kung makakapag-intern ka sa kahit anong industriya, saan ito at bakit? Tara! Something related sa manual labor. Kasi medyo obsessed sa physical health ko. Parang strength, that sort of thing. So, siguro sa logging as in pagiging lumberjack o kaya construction worker. Something related to diplomacy because I grew up as a person who's into social sciences. I wanted to help a lot of people and to reach out the communities that are especially marginalized in our sectors. I would probably pick PNRI or the Philippine Nuclear Research Institute. The work environment is really good. Everyone is really friendly and it fits for the course that I'm taking. In the makeup industry or the marketing industry because I'm actually very kikay girly. So I'm very into may mga bazaar, ganun po. So if I were to take up an industry, I definitely love to work there so that I can also see, where are my products coming from and so on and so forth. At dyan nagtatapos ang Share Mo Yarn segment for today. Manatiling nakatutok para sa kwentuhang may utak at puso. Sa DZUP 1602, kasali ka! Share mo yarn. Nagbabalik ang kwentuhang utak at puso, UP atin to. Andito pa rin po kami, Stephen Busico at River Garcia upang ipagpatuloy ang usapang voluntary internships kasama si UP student and former voluntary intern Luis Lagman. Sa ating Share Mo Yarn segment kanina, napakinggan natin ang sagot ng mga estudyante sa tanong na kung makakapag-intern ka sa kahit anong field of work, saan mo pipiliin at bakit? Nalaman natin na iba-iba ang mga field na gustong pasukan ng mga estudyante. Pero, speaking of being a student, ngayon naman, Luis, pag-usapan naman natin ang buhay estudyante mo at kung paano mo to pinagsasabay with your voluntary internships. Oh my God. Luis, when do you usually take voluntary internships? Especially since you're a student. Ako talaga, wala akong pinipiling oras. Wow. Walang pagpapahalaga sa sarili. Pero kung ako talaga, kung kailangan ko magbigay ng sagot siguro ako talaga ay nandyan ako sa mid-year talaga. Ako kasi nung time na yan, ako kasi gusto ko na talagang mag-PCIJ nun. Kasi ever since fresh year talaga, ito na yung mga binibigay sa amin sa mga editors namin sa Kule na, ay, ang ganda ng mga labas na ito ng PCIJ. Parang ka-writing style mo si ganito, ganyan, basahin mo to. So gusto ko talaga. Forward talaga. Ever since fresh year. It was talaga. planned. Oo, pangarap ko siya. Tapos September sila nagbukas, tapos may SEM ako noon. Ay, edi, sige. You just took it. Meron akong trabaho, meron akong ACADSON, pero na yun? Gusto mo. Buti nga nasingit mo pa siya, di ba? Oo. Ganun talaga kapag nangangarap. Pero, ayun siya. Naman. So, I guess na ang advice ko talaga sa mid-year, kasi at least noon, I guess na mas marami ka ring oras at pagkakataon para talagang
makapag-devote ng oras talaga para roon sa internship mo. Kasi in an ideal world, talagang 100% mo talagang ibibigay mo doon sa Yes. internship, no? Oo. Tapos, bukod doon, ako talaga siguro, kapag kailangan mo talaga ng internship or ng voluntary internship during the semester, Yes. I would say din talaga na kunin mo siya kapag halimbawa, like at least for us in BMAS, third year. Kasi dito mas mabigat ang theory kaysa sa prod. So, that's an advice na binigay sa amin noon pa ng mga higher ups natin or mga seniors natin na talagang kapag third year, at least mas kung atat ka na talagang mag-internship, hindi naman kailangan ay doon mo na i-chempong magkaroon ng internship, no. So ayun siya, mas doon ako siguro kung hindi ka naman BMAS, like tingnan mo rin talaga kapag kung kailan yung mas nandun sa theory or paperwork kaysa sa execution or production, no. So ayun siya for me. Pero curious lang ako, since nabanggit mo kanina na you have Monday meetings, pero at the same time pinagsasabay mo siya sa ACADS mo. Yes. Ano ba yung naging setup during your internship, your voluntary internship? Yes. So, nanganganib naman ang aking membership sa Kule noon. So, ito talaga yung time nga, tulad ng sinabi ko kanina, na every, kahit na our meetings would range until 6 p.m., by 5 p.m. I would have to go already and take an ikot, tapos try going to yung office ng face-to-face talaga siya PCIJ. that Kasi time. usually talaga ay face-to-face siya, no, kalakan ng time. And then, I guess setup-wise then, since our meetings naman doon sa PCIJ ay aabot naman hanggang 6:30, 7, ganoon. Minsan, since that office is free to use naman for work, doon na rin ako nagtatapos ng mga academics, ganoon, at mga aking gawain din sa PCIJ. And nag-i-stay na rin ako doon sa office nila kahit hanggang alas 10. So, ganoon, open ng siya gabi. kahit hanggang gabi. Open naman siya. May mga tao rin naman dyan, no, nag-maintain sa place at nag-keep open dito. So, ayun. And kapag wala namang meeting, usually I would meet then with my co-intern since we really were trying to form a sort of bond, no. In order to get stuff done agad, no. Usually ay sa mga cafe around maginhawa kami nagmi-meet, no, para magtapos at magtilad ng gawain. So, ayun siya. I was about to say na wala ng cafe-cafe. Sa office Kaya na lang sa ng office na lang. internship. Luis, question, how do you balance taking your voluntary internships and being an undergraduate at the same time? Poorly. Pero I guess kung ako ba kung sa tips, kung nandun tayo sa antas ng tips. More on yung pag-balance mo, actually personal. Lang. Kasi kanina you mentioned time blocking. Kung kamusta naman, I would say na you really can't have everything. Yes. I think that during the Lalim internship naman, no? time, parang I medyo nag-deteriorate din yung family relationships ko kasi ito talaga yung mga time na kailangan ko talaga magkulong sa labas, ganoon, para magtrabaho at hindi na rin ako nakakauwi gaano. So, I guess na it was a difficult time kasi nasanay talaga sila sa isang prinsesang baby girl na kada gabi ay nakakauwi ng hinahatid sundo, ganoon, tas naging batak bigla mag-move it, ganoon. So, I guess there was that shift then. That's a highlight of my internship experience, as well as also with being an undergraduate naman and ACADS, there was also a market stop in dati kasi ay mahilig din ako mag-take on ng voluntary work din. Lahat na ng voluntary tinanganan ko, pero mga voluntary work din sa I would say for student productions, halimbawa. You're also in theater. Also I would also join and maybe crew in or act for some productions for my theater production then. My theater company. And I had to put a stop to those if I wanted to give my all to this news firm, yung PCIJ nga. And medyo nahirapan ako kasi nga I did think na immortal ako dati. Nakaka-affect talaga yung pag-prioritize mo dun sa mga gusto mong gawin. Kasi if palagi mong i-dedicate sa something, you have to also sacrifice something. Everything really comes at a price, no? The world is not perfect. Ikang mga kanina. Hindi rin ako perfecto. pwede rin ako mamatay kapag masyado ako maraming work. Okay, Luis,
Salamat ulit. Ngayon naman, babalikan natin si Sir Rolly para sa Weigh-In Mo Yarn. Matimbang na usapan kasamang Eksperto. Anong tips ang maibibigay ni Sir Rolly tungkol sa pagbalansa ng voluntary internships at iba pang responsibilities? Alamin natin yan sa Weigh-In Mo Yarn. Weigh-In Mo Yarn. Paano mo nga ba malalaman kung carry mo pang kumuha ng voluntary internship? Alam mo, ang una kong sinasabi dyan, may oras ka pa ba? I want you to draw up a routine schedule, like a weekly thing, not like Monday through Sunday, no? Tapos yung time of the day. Then from that matrix, try to draw out CSCS. Yun ang aking mnemonics to, no? One is classes, no? I-flat out mo ano yung classes mo. And from your CRS, may kita naman yung kaagad, di ba? S is study. Kailan ka nag-aaral ng bawat subject? I wanted to emphasize bawat. Kasi minsan nilalagay mo lang study period, no? Pero pag nag-study period ka, ano ga-aralin ko? Saan merong requirement, saan merong test, doon ka na nag-aaral. So ano nangyayari? Yung Hell Week, nagiging Hell Week talaga. C is chores, no? I know, no, not everybody is living with their parents, no? Pero even if you're not living with your parents, no? Kailangan nagluluto, kailangan naglalaba, kailangan ka namamalengke, nag-grocery, no? So maybe allocate those things there, no? And then, another S, no, is self-care, no? Kailangan kumakain. Minsan pati pagkain nakakalimutan, no? And meeting up with your friends, meeting out with your, baby time, di ba? Kailangan yun, no? At the end of the day, pag yung CSCS, class, study, chores, and self-care, na i-plus naman doon sa routine schedule mo, tanungin mo, may oras pa ba ako mag-internship? Pag may oras ka pa mag-internship, then that's the time for you to decide. Sir, ano pang kailangan i-consider pagpapasok sa isang job environment, sa isang internship? Remember, whenever you venture out on certain things that involve relating with other people, you are actually putting another layer in your concerns, no? Kasi as a student, you already have your concern of your academics. So kumbaga parang if you are going through internship pa, over and above that, no? Another layer yan. Why is it another layer? Kasi you'll be dealing with bosses, peers, no? Subordinates, no? Kung bibigyan ka, no? And mga empleyado mismo na nandoon, no? Those are all relationships that you have to deal with, no? So do you have the energy to deal with these things, no? Yun siguro kailangan mong tingnan. Sir, meron ba kayong maipapayo sa mga naa-anxious sa kanilang magiging future career? You will be amazed. I just wanted you, instead of becoming anxious about what will I do after college, no? Be excited about it because your career will actually unfold before your very eyes. As you experience life in your internship, you will be amazed na parang may ganito palang nangyayari, no? And try to be reflexive about it and say, do I want this in my life? Do I want to do this, no? For the rest of my life. So even if you're already in the workforce, the universe will actually speak to you more and more and try to instill with you, okay, this is something that I wanted to do. Weigh-In Mo Yarn! Yan ang Weigh-In Mo Yarn, matimbang na usapan kasama ang mga eksperto. Muli, iyon napakinggan si Guidance Specialist Sir Rolly de los Reyes mula sa UP Office of Counseling and Guidance kung saan nagbigay siya ng mga tips, yung mga CSCS kanina, pati yung pros and cons ng pagkuha ng voluntary internship. Pero before we end our discussion, Luis, we just have a few questions for you regarding your entire experience sa pagkuha ng voluntary internships as a whole. So, since nakapag-share ka na about your experience, no? With that experience, would you recommend your fellow students to take also voluntary internships as well? Why or why not? Okay, so ang masasabi ko lang about voluntary internships is that you always stand to gain from it. Yes, baka pwede kang magkaroon ng mga employers na feudal, pwede kang magkaroon ng employers na irre-redundant ka, ganoon. Pero at the very least, baseline, minimum, ito yung sana namang makuha mo talaga dun sa internship ay may mapupulot ka na trauma. Pero talagang mga learnings, no? Pero kasi, I guess na I would say, there really is that added component pa rin, siguro disclaimer na lang, na talagang,
at the first sign of trouble, leave. Ganoon. Yes. I think that's something na sinasabi sa atin bilang mga taga-media ay no story is worth your life. I guess that's something we can apply din doon dito nga sa internship, no, na there's really no amount of work, no paycheck or no internship or course offering or internship program offering na is worth your life talaga. Kapag nakikita mo ng may attitude yung employer or na hindi nare-recognize ang mga work mo or kaya ay nare-redundant ka, hindi ka pinapagawa kahit na doon sa internship program mo ay nakastipulate naman ng offerings, ay talagang you can always leave. The door is always open for you to leave, no? But I would say na I still would recommend talaga because I still do believe na kahit no matter what, may makakuha ka pa rin talaga na learnings, no? In your internship program that your course or wherever other involvement you're part of, you really would not be able to get that there, no? Kahit na sabihin natin napakaganda ng course na yan, it's still ang kakulang pa rin palagi doon sa mga course na is na turo pa rin ito at ito na yung talagang practical na pagsasabuhay sa lahat ng mga natututunan mo sa iyong kurso, no? So ayun. Actually, yung mga sinabi mo, yun din naririnig natin sa profs, no? Na unahin ang kapakanan ng sarili bago yung mga kwento na gagawin siguro natin, kasi importante na safe tayo sa ginagawa natin. At saka ang nakuha ko dun sa sinabi mo, no, na if alam mong medyo toxic na yung na experience mo, una, you could always say na you are doing this to learn more, not to be reprimanded. At saka you should also not be scared to also call out them, kasi if you know na lalo na ngayon na importante yung idea ng mental health when it comes to the workforce. Kailangan din natin sabihan sila na nakaka-affect na sa mental health yung mga nasasabi nila or na papa-experience nila sa atin. And we are just also students, di ba? Na nangangapa lang talaga tayo. Yes, and we're not paid. Yes, and that's also something. Well, for some paid siya, di ba? Pero for majorly talaga, ginagawa mo lang yun to learn. Yes. Siguro dagdag ko na lang din though, pero kapag gusto mo talagang ipanawagan na yung mas pagpapahalaga ng employer mo sa iyo, nandiyan palagi yung mga co-interns mo. Mahirap nga tulad ng sinabi ko kanina, there's the fact of the age gap, pero mahirap din talagang i-lobby yun kung anong gusto mo, gusto mong mangyari o gusto mong makuha mo doon sa iyong employer, kasi nga mahirap sila kausap, ganoon. Pero kapag marami kayo, kapag laksang over mo sa laksang lakas. Pero like, kapag meron kayong numbers, ay at least, no, meron pa rin kayong, you're not screaming a bottled scream. Like, lahat kayo ay sumisigaw at talagang merong pinapanawagan na certain na pag-tweak doon sa pagtatrato sa inyo, no. So, ayun. Honestly, throughout our whole conversation, sobrang naa-amaze ako sa'yo. Kasi ang dami mo mga insights and learnings with regard to how much you really learned during this internship. At ang pinaka-gusto kong sinabi mo is how your internship helped you, kumbaga paano ihasa yung idea of dama pag nasa industriya ka na talaga. With that, last question. Last question na lang. Ano yung mga last words mo in terms of people who are planning to really take voluntary internships? Very, very short lang. Geo. Siguro ang masasabi ko lang talaga ay dapat pala hinuli ko na yung you will always learn. Okay lang. Siguro last words ko na lang ay naghanap ako ng quote. Email lang. Huwag mo nang Sige lang. hanapin. Siguro yung last words ko lang talaga ay na you take the leap of faith talaga. Yes. Kasi, honestly, your course will not do that for you. It will hold your hand through it, pero ikaw talagang makakapagpasya if you take the leap of faith and take that internship. Diba? Quotable quote pa rin siya. Kaya ang kailangan lang gawin ay go, go, go. Just take it, diba? Pero paano ba yan mga kasali? Dito na nagtatapos ang ating espesyal na edisyon ng Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP atin to. Maraming salamat po Sir Rolly de los Reyes sa pagbibigay sa atin ng insights ngayong araw. Salamat din kay Luis sa kanyang pagbibigay ng oras para magbigay sa atin ng mga practical advice ngayon bilang panauhin dito sa ating studio. Super salamat, Luis. At syempre maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway may napulot kayong mga bagong insights mula sa usapan natin ngayong araw. Upang tuloy-tuloy ang pagpapalago ng utak at puso sa labas ng ablation, makinig sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo, bisitahin ang aming website dzup.org
I-like ang DZUP Facebook page at mag-subscribe sa DZUP YouTube channel. Huwag din pong magpapahuli sa mga balita sa university at community. Follow us on facebook.com/DZUPBalita at present din po kami sa X, formerly known as Twitter, at Instagram. Sa pangalan po na bumubuo ng DZUP 1602 at UP Department of Broadcast Communication, kasama ang aming episode director na si Jeff Marlagdan at ang aming streaming director Gabriel Hinario. Ako po ang inyong lingkod, Stephen Busico. At ako naman po si River Garcia sa DZUP 1602. Kasali ka! Kwentuhang may utak. Kwentuhang may puso. UP atin to. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka!